Naibato ni Cory ang telephone extension pagkatapos ng usapan nila ng asawang si Leona. Ibig na siyang patigilin ng babae sa trabaho niyang wala raw kasiguraduhan. Oras na hindi pa rin daw siya mapopromote sa susunod niyang assignment ay lalayasan na siya nito. Isang junior marine biologist si Cory para sa San Nicolas Petroleum Ventures. Isang kumpanyang nagha-harvest ng langis sa karagatan ng Pilipinas. Mahigit kalahating dekada na siya sa nasabing kumpanya, ngunit napakailap ng promotion sa kanya. Naunahan pa nga siya ng mga mas bago at mas bata sa kanya. Nawala lang sa malalim na pag-iisip si Cory nang tawagin na siya ni Dr. Alan Solano, isang senior marine biologist at ang team leader niya. Pinalalabas na siya nito para masimulan na ang kanilang trabaho. Mula sa control deck ng RV San Nicolas ay pinagmamasdan ni Dr. Solano ang walang hanggang karagatan. Nakatayo sa tabi nito si Cory. Nakatitig siya sa sonar na tila may sinusubaybayan. "Sir," mahinang sabi ni Cory. "May anomaly reading po. Parang may gumagalaw sa depth na 9,000 meters. Biological?" Agad na tanong ni Dr. Solano habang binabasa ang data. Hindi sigurado, pero para po kasing hugis tao." Nagsalubong ang mga kilay ng doktor. "Tao? At 9,000 meters?" Hindi siya nakatugon. Tumikhim si Dr. Solano at ngumiti ng pilit. "Kung ano man yan, as long as hindi nakaka-apekto sa trabaho natin, let it be." Muling sumilip si Cory sa sonar. Hindi pa rin nawawala ang anomaly. Gustuin man niyang ipagsawalang bahala iyon ay para bang may kapangyarihan iyon na humihila sa kanya. Tila nagpapapansin at parang tinatawag siya. "Sir?" Tawag niya kay Dr. Solano. "Hahayaan lang ba natin itong ganito? Parang papalapit po sa sektor natin." Ilang sandali pa ay unti-unting nagkurapan ang mga ilaw ng control deck. Parang may dumadaloy na static sa paligid. Sa labas ay makikita ang dahan-dahang pagkapal ng fog na kanina naman ay wala. Pinagmasdan ni Cory si Dr. Solano at nakita niyang napalunok ito. Halatang kabado. Kaya naman hindi na siya nagtaka nang ipinag-utos nitong ibalik na sa pampang ang kanilang sinasakyan. Nakahinga siya ng maluwag. Sa pagkakakilala kasi niya kay Dr. Solano ay medyo may pagkamapangahas ito. Akala niya ay maiisipan pa nitong ipababa ang submersible para malapitan ang nakikita nilang anomaly. Pero hindi rin niya mapigilang mapaisip. Ano kaya at bumaba sila? May makikita kaya sila? Kung meron man, ano? Ipinilig niya ang ulo. Curious siya at natatakot din. Malapit na ang Pasko at may bantana sa kanya si Leona. Ayaw naman niyang magpasko nang nag-iisa. Oras na naman na. Kwinento ni Cory kay Leona ang nangyari sa trabaho ng araw na iyon, ngunit hindi man lamang nagpakita ng interes ang kanyang asawa. Natempt akong bumaba para tingnan sana kung ano yung movement, kaso natatakot din ako eh. Pero wala pa ring reaksyon ng babae. Tumikhim siya at nagpalingalinga. Magpapasko na. At sinubukan niyang magbukas ng ibang paksa sa pag-asang kakausapin ni Leona.
Hindi ka ba magde-decorate dito? Para saan? Malamyang tanong ng babae. Ngunit kahit halatang hindi pa rin ito interesadong kausapin siya, ay ikinatuwa na niya ang pagsasalita nito. Para sa Christmas, syempre. Nakakatamad mag-celebrate ng Christmas kapag yung kasama mo walang plano sa buhay. Maanghang nitong sipat bago siya tinitigan ng matiim. Conrado, tatanda ka na lang bang junior marine biologist dyan sa trabaho mong yan? At nakuha mo pang magkwento talaga na may natuklasan kayo sa ilalim ng dagat pero hindi niyo tinignan? Paano kung yun na yung susi sa promotion mo? At napahagod ito sa buhok at marahas na bumuga ng hangin. Napayuko siya. Gustuin ko man kasing alamin yung anomaly. Ay natatakot ka. God! Bakit ba ako nagkaroon ng asawang saksakan ng duwag at doormat? Nagdadabog na iniwan siya nito. Napaisip siya sa mga binitiwang salita ng asawa. Oo at mahal na mahal niya si Leona. Walang question doon. Ito lang ang kasama niyang mangarap noong nagtapos sila ng pag-aaral, nagtrabaho at nagsimulang bumuo ng pamilya. Ngunit nagbago ang lahat nang sunod-sunod na makunan ang babae. 3 na sana ang kanilang anak ngunit hindi iyon nangyari. Nauunawaan niyang depressed si Leona kaya napagsasalitaan na siya nito ng hindi maganda. Kaya sa darating na Pasko ay reregaluhan niya ito ng promotion niya. Baka sakaling magbabalik ang dati nilang pagtitinginan kapag nagawa niyang umangat sa trabaho. At para umangat ay kailangang bumaba ni Cory sa karagatan. Palihim niyang kinuha ang kanilang yate at submersible. Tsaka na niya haharapin ang konsekwensya ng kanyang kapangahasan. Mapagtatakpan naman siguro iyon ng kanyang tagumpay. Basta't bahala na. Desperado na kasi siya. Habang lumulubog ang sub sa kalaliman ng dagat at gabi ay tila ba naging itim na tinta ang tubig. Ang mga tunog ng mundo ay natatabunan na ng pressure at paghinga ng makina. Kabado siya habang patuloy ang descent. Pagdating sa 9,000 meters, ang pinakamalalim na maaabot ng sub ay nag-freeze sa screen ang sonar reading. Katahimikan. Tanging tunog ng sarili niyang hininga ang naririnig ni Cory, kaya lalong tumambol ang kaba sa kanyang dibdib. Upang mabawasan ang nerbiyos ay binuhay niya ang dalang Walkman at nilagay sa mga tenga ang headphones. Pumailan lang ang awiting Silent Night. Binuhay niya ang floodlight. Sa unang sandali wala siyang nakita sa salamin ng sub hanggang sa unti-unting lumitaw ang figura ng isang babae. Isang magandang babae na nakalutang sa gitna ng dilim. Ngunit ito ay maputla. Mahaba ang buhok. Kumikislap ang balat na animoy pilak. Itim ang mga malalaking mata nito. May palikpik sa gilid ng leeg. May buntot. Kalahating tao, kalahating isda. Serena. Serena! Wika niya. Nagkukumahog niyang inabot ang control lever ng external camera. Pinihit iyon ng bahagya at tinutok ang lente sa Serena sa labas. Pag-click ng switch ay kumislap ang pulang indicator sa control panel. Tinamaan ng ilaw ang mukha ng Serena. Saglit itong napatingin ng diretso sa kamera pero marahang umatras at naglaho iyon sa madilim na tubig.
May katibayan na siya. Nakunan niya ng larawan ng sirena. Kumakaway ang promotion sa kanya at hindi niya mapigilan ang lawak ng kanyang ngiti. Nag-voice record pa nga siya at may nakita akong at napahinto siya nang may sumingit na boses sa linya. Malamlam at mahina, ngunit malinaw na tinig ng babae. Isa kang malungkot na lalaki, Cory. Binalot ng kilabot ang kanyang kabuuan. Siya lamang kasi ang nasa loob ng submersible. Hindi siya kumukontak sa opisina dahil sekreto nga ang kanyang ginawa, kaya't sino naman ang kakausap sa kanya. Sinampal niya ang sarili at tinatak sa kokote na hallucinations lamang ang lahat. Pero muling sabi ng tinig ng babae, isa kang lalaking pinapagod ng mundo. Pinapagod ng pangarap. Nanlamig ang batok niya. Ang salamin sa harap niya ay tila nagdidilim at maya-maya ay muling lumitaw ang sirena, pero sa pagkakataong ito, mas malapit, halos dumikit sa salamin. Kitang-kita niya ang pagngiti nito. Alam ko ang dahilan kung bakit ka naririto. Bulong ng tinig sa isipan niya na nang mga sandaling iyon ay malinaw nang sa sirena nagmumula. Hindi lang trabaho. Hindi lang agham. Gusto mong patunayan kay Leona na magtatagumpay ka. Maluha-luha siyang nagtanong kung paano mo nalaman? Uhaw ka sa pag-angat. Tugon ng sirena. Gusto mong maramdaman na ikaw ay mahalaga. Gusto mong makasama habang buhay ang iyong mahal na asawa. Gusto mong may mairegalo kang espesyal sa kanya ngayong Pasko. Napakapit si Cory sa kanyang dibdib. Tama kasi ang lahat ng sinabi ng sirena. Hindi na siya nagtataka na alam nito ang mga bagay na iyon ukol sa kanya. Gayong totoo palang may mga sirena, ay ano pa ba ang hindi niya paniniwalaan? Tutulungan kita. Anang sirena. Bibigyan ko ng katuparan ang pangarap mong pag-angat sa pwesto. Maging ang pagbuti ng samahan ninyo ng iyong asawa. Napatingin siya rito. Iyon mismo ang gusto niya. Ang dahilan kung bakit siya naroon sa kailaliman. Itinaas niya ang kamay at dumikit ang palad sa salamin. Sa kabilang panig, sinalubong naman iyon ng kamay ng sirena na may mahahabang daliri na may manipis na balat sa pagitan. May kapalit ang lahat, Cory. Tumango siya at kahit ano, wala sa sariling tugon niya. Kahit ano, para sa aking asawa. Lumuwang ang ngiti ng sirena at lumabas ang maiitim at matatalim nitong ngipin. Buhat sa bibig nito ay lumabas ang maitimding tinta na bumalot sa salamin ng sub. Maya-maya pa ay nag-crack ang salamin at doon na nagsimulang magpanik si Cory. Doon lang din niya na-realize na sige sa pagtugtog ang Christmas song sa headphones niya na nakakonekta sa Walkman. Nagpi-play iyon ng malakas, ngunit naririnig niya ang paghagik-gik ng sirena. Hiniklas niya ang headphones, ngunit naririnig pa rin niya ang mga pamaskong awitin. Ang hagik-gik ng sirena ay naging halakhak hanggang sa tuluyang nabasag ang salamin ng submersible. Pumasok ang tone-toneladang tubig at naramdaman ni Cory na tila umangat ang kanyang baga. Namula ang paningin niya at huli niyang nakita ay ang mahahabang daliri ng sirena na patuloy pa sa paghaba
habang palapit sa mukha niya. Kumikinang ang mga ilaw ng Christmas tree sa gitna ng function hall. Sa pinakagitna ay may streamer na ang nakasulat ay "Congratulations Dr. Conrado Villanueva, Lead Marine Biologist, Deep Sea Discovery Team." Masigla ang tugtugan sa Christmas party ng San Nicolas Petroleum Ventures. Sinabay na rin sa pagdiriwang ang promotion ni Cory dahil sa natuklasan niyang oil deposit sa Philippine Trench. Kasama niya si Leona at ngiting-ngiti ito sa kanya. Isang ngiti na kay tagal na niyang hindi nakikita. Finally, Han. Sabi ni Leona habang inaayos ang kurbata niya. Lahat ng hirap mo, may kapalit na. And I'm so very proud of you. Ngumiti siya at sabi ko naman sa'yo kakayanin ko to. Kaya ngayon, wala nang rason para maghiwalay tayo, di ba? Tumango si Leona sa kahumilig sa balikat niya. Sir Cory, speech naman po! Sigaw ng mga kasamahan niya. Nagpaunlak siya at lumapit sa entablado. Una sa lahat, panimula niya habang hawak ang mikropono. Gusto kong pasalamatan ng kumpanya, si Dr. Solano, at dahil kung hindi din dahil sa kanila, hindi ko matutuklasan ang bagong mina ng langis sa Philippine Trench. Paano naman ako? Napahawak siya sa kanyang tenga nang marinig ang pamilyar na tinig na iyon. Napakurap-kurap siya. Hindi mo naman nalilimutan ang kasunduan natin, hindi ba? At doon nanumbalik sa kanya ang lahat. Ang kasunduan nila ng Serena. Pinilit niyang ipagpatuloy ang talumpati at ang natuklasan naming deposito ay kakaiba. Bigla ay parang may kumapit sa utak niya. Hindi mo ba ako babatiin ng maligayang Pasko, Cory? Ngumiti na lamang siya at nagpasalamat muli bago ibinigay sa MC ang mikropono. Kay laki nang nagbago sa buhay ni Cory magmula nang tanggapin niya ang kasunduan nila ng Serena. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang may kulang. May kulang sa kanyang kaluluwa. Hindi na siya ang dating Cory. Isa na lamang siyang sisidlan at ang totoong Cory ay nasa kailaliman ng karagatan. Hinihintay ang asawang si Leona. Saan mo naman ako dadalhin? Nakangiting tanong ni Leona sa asawa. Noon ay sakay sila sa RV San Nicolas. Pag-aari ito ng kumpanya ninyo Hindi ka ba mapapagalitan sa paggamit? Sila pa ang pag-agalitan ko Mayabang na tugon ni Cory na pumutol sa sasabihin sana ng asawa. Matatawa sana si Leona. Ngunit napukaw ng isang bagay sa tubig ang kanyang atensyon. Ang lumang Walkman ni Cory. Napalingon si Leona sa asawa nang bigla na lamang itong umawit ng Silent Night.
Hindi niya matukoy kung ano, ngunit may palagay siyang may mali rito. Nakangiting lumapit sa kanya ang lalaki at kay tagal kong pinangarap na magbalik ang dati nating pagtitinginan. Nanginig ang kanyang baba sa labis na takot. Paanong hindi ay naging itim ang mga mata ni Cory. Bubuo tayo ng pamilya, mahal ko. Anito. Tutuparin natin yan sa tulong niya. At tumuro ito sa kawalan. Ayaw man niyang ilayo ang tingin sa lalaki ay hindi niya napaglabanan ang kusang paggalaw ng katawan. Nilingon niya ang itinuturo nito at doon ay nakita niya ang isang babae na nakalitaw ang kalahati ng katawan sa tubig. Bibigyan niya tayo ng mga anak. Nalito siya, subalit hindi na niya nakuhang sumigaw o makatakbo man lamang nang mabilis na humaba ang mga daliri ng babae at pumaikot iyon sa RV San Nicolas. Tila lata na nayupi noon ang bakal pagkatapos ay hinila patungo sa kailaliman. Si Cory o ang nilalang na nagpapanggap na Cory. Hila nito sa braso ang sisinghap-singhap na si Leona. Patungo sila sa kalaliman ng dagat upang doon buuin ang kanyang pamilya. At kada ilang taon ay kukuha ng buhay ang sirena. Doon ay bubuuin ni Cory ang pamilyang inaasam nila ni Leona. Maaaring mangingisda, diver o siyentipiko. Kahit sino, basta't napalapit sa kanilang tirahan sa Philippine Trench kapag malapit na ang Kapaskuhan. Magdiriwang sila ng sama-sama bilang isang pamilya.